Inamin na niya kung ilang bilyon. Kung marinig mo, Admar, no, sabi niya doon nagpapasok, nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Senator Ping, sabi ni Senator Ping, sandali lang. Hindi ikaw yan. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, sila yan. Nako, maging itong si Atienza, nagsalita na ho kaugnay sa mga kabuktotang nangyayari sa administrasyon itong si Marcos Jr. At dito rin ho sa pala sa video na to, hindi ho natin napasadaan doon sa unang video natin itong mga banat nitong si Kong Mike. Kaugnay dyan sa ICI na yan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ano ho ba ang mga punto de vista nitong si Atienza sa mga nangyayari na to, ha? Sa mga nakawan, sa pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon at kung ano-ano pang kabalwala na nangyayari ngayon sa ating bansa. Heto na ho mga kababayan. Itong si tatay ho ito ni Kuya Kim. Nako, matindi ho yan. Pakinggan ho na ito mga kababayan. Game? Nakaw ka ng bilyon-bilyon, trilyon. Nakaw ka ng bilyon. Opening salvo pa lang talagang madadala ka na, game. Magnakaw ka ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Libre ka. Libre ka, yan. Pansinin mo, ang pagkakamali ng gobyerno, suspendido ka. Suspendido ka. Ano ang mensahe dito? Sino ba na suspende? Anak ng tokwa, Congress meow. Nako, maging yung mga dating ito mga may bitaw to mga to, mga Atienza, syempre yan, naging mayor ng lungsod ng Maynila, tapos yung kanyang anak, kung di tayo nagkakamali, yung vice mayor nitong si Mayor Isko Moreno, katandem niya yan meron pang bitaw yung mga yan. At pagka yan mga nagsasalita na, nakikita na nila mga nangyayari ngayon sa ating bansa at hindi na sila natutuwa. Aba sa bagay, mga walang hiyaw kasi mga nasa Malacanang, mga mga bangag yung mga yan Kahit sino pa magsalita, anak ng tao donation na nga lang, ninakaw pa nila. Diba? Huwag kayong pipintas. Pag namintas kayo ng namintas, hindi namin igagalang ang saligang batas. Ang garantiya para sa atin na hindi tayo dapat pinaparusahan kapag nagsasalita tayo ng malaya, sapagkat yan ay garantiya ng ating konstitusyon. Guaranteed by the Constitution that every citizen, every Filipino can speak freely, lalo na yung mga inihalal. Naku, sang-ayon ho tayo sa mga sinabi na yan itong si dating Mayor Lito Atienza. Yan. Na talagang dapat nang kalampagin ng administrasyon itong si Marcos Jr. Patakin nyo. Sa sobrang hilig ho nilang mangnakaw, donation na lang ng China, nanakawin pa nila. Ibang klase ho talaga. Ngayon naman mga kababayan, pakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Senate President. Senate President ka Diba? Senate President yan Kesyo daw ho, ramdam niya yung bigat ng trabaho ng ICI. Senate President ka Kakontakan mo si Mr. President, sabihin mo, mark niya as urgent yung batas na magbibigay, ngipin sa ICI. Pakinggan natin itong si Tuta. Tuta, game. Hanggang saan lang sila pwede? Hanggang pwede lang sila mag-imbita Doon lang sila nakakapag-imbestiga. Unlike the Ombudsman or the NBI or the Department of Justice, they can go out and investigate. So talagang mahirap yung trabaho nila. Hindi ba nakakapagtapos? Kaya that's why we're giving more powers and more teeth to the IPC, which will not be confined to infrastructure. It will also be able to investigate other anomalies in any other departments of government. Hindi ba nakakapagtaka-SP after mag-anong si Simpson naman? Hindi nga. Hindi ako nagtataka. Sa stress nun, ako. Feeling mo may mga mag-resign pa? Tapos, sagutin mo muna yan, Tota. Sa tingin mo may magre-resign pa. Ang hinihintay lang namin talaga mag-resign si Marcos Jr. Ang bihirang yan, nagre-resign yung mga tinatalaga niya, yung mismo nagtalaga. Mag-resign ka na kasi Marcos Jr. Anak ng Tota. Kasi ang power nila. Hindi nakakapagtaka. Sabi ni Senate kung may papalit daw, dapat di kalibre din katulad ni Simpson. Hindi, pinakamakasaya yung IPC na lang. Yan. Total, nag-iimbestiga lang. Ano yan? IPC, Independent People's Commission. Yan. Isa batas na yan. Tayo siyang ayon dyan. Pero tayo naniniwala dito. Paikot-ikot lang ho tayo dito. Ika nga hinahabol natin sarili natin buntot dito sa mga kaganapan na to sa ating bansa. Sang-ayon ho tayo doon sa mga nagsasabi na dapat talagang sa kahit ano pa mang kaparaanan, pag upo nitong si VP Sara, ayusin na itong bulok na sistema na to dahil
wala ho talagang mangyayari dito sa totoo lang. Walang mangyayari dito. Magkaroon ng IPC, papaikutan yan. Gagawan ng paraan eh. Nagkaroon na nga ng PDAP, nagkaroon na ng DAP scandal, di ba? Nagkaroon ng pork barrel queen, Janet Lim Napoles. Ba't tayo umabot ngayon dito na meron tayong pork barrel king? Kasi nga ho mga kababayan, yung sistema pinapahintulutan o ika nga napapaikutan nito mga walang yung magnanakaw na to. Kaya kung gusto nating umayos sa usapan, tapusin na ho natin itong bulok na sistema na to na pinaghaharian ng mga mayayamang mamumuhunan, mga mayayamang politiko, 'di ba? Inaano talaga, tinitake advantage na ito. Talagang pagka nabalitaan ho nila yan, magbabago na sistema. Marami hong aalma diyan, ayaw ho nila kasi diyan sila kumikita eh. Sa kahaba-haba ng panahon, ilang pung taon. Yung iba diyan nagsiputian na lang yung buhok sa pagiging politiko, wala pang nagawa sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya pipigilan ho nila yan mga kababayan kung sakaling meron mang isang individual na maglakas ng loob na baguhin yung bulok na sistema na yan. Ombudsman saka NBI. Ipasa na natin yung Independent People's Commission. Yan, pasa na. Oo, ipasa na. Ako sang-ayon ako dyan sa totoo lang. Kahit alam naman natin na ungguyan lang naman yan. Anak ng toka. Alam din kasi ni Marcos Jr. Pagka pinasa ako yung Independent People's Commission na yan, pagtapos ng administration ko, ako hahabulin yan. Diba, hindi ko na kontrolado yan kasi meron na silang sa bagay, siya pa rin pala. Kaso yung pag-a-appoint, ayusin natin yun. Hindi dapat presidente, dapat dadaan yan sa sa commission on appointment o dapat merong yung batas, dapat merong representative yung bawat religious group sa Pilipinas, merong mga independent ba, yung hindi lang yung mga in-appoint ng bangag administration, ika nga. Merong mga dapat merong kung sakaling naghihiring sila, kahit pa paano merong representative ang house yan, merong representative ang senado diyan, mahirap na. Paano pagka iniimbestigahan galing sa kanila? Paano ba? Mga religious group dapat nakatunghay sila, ika nga nakatungtong sila diyan. Nanunood sila, CBCP, Iglesia, KOJC, sino pa ba? Mga kababayan nating Muslim, mga dating daan, dapat meron silang partisipasyon dyan. Meron silang naririnig nila, nakikita nila kung ano mga pinag-uusapan dyan sa Independent People's Commission. Kasi mga kababayan, pagka ang nangyari dyan, parang ICI yan, binigyan lang ho natin ng ngipin yung ICI para ma-legitimize yung ginagawa nilang pangtatakip sa mga kabalbalan ni Marcos Jr. Same banana, magkangipin sila o dapat magkaroon ng representante ang mga ordinaryong Pilipino kung ano man ang ginagawa nila dyan sa loob ng Independent People's Commission na yan pag nagkataon. Sabi ni Erice, ICI is dead. ICI is dead daw. You think so? That's his opinion. But for you, still effective? Sir, nasasagot ng ITC yung security threat. Ano ba opinion mo, Brad? Nag-aalisan yung mga commissioner ng ICI. Pambihira. Buhay pa yan? Wala nga silang palag pagka sinabi nilang mag-executive session sila kung ano gusto ng mga kawani ng ICI, hindi naman makapalag. Hindi kagaya sa Senado pagka sinabi mo, sensitibo yung mga papunta na tayo doon sa mga big fish kaya hindi tayo pwede mag-executive session. Hindi ito, walang kaabog-abog. Basta hindi lang sila pwede mag-executive session tapos ang usapan. Ganun lang ho sila mga kababayan. Diba? Hindi ho sila pwedeng i-live stream. Walang palag ang ICI dyan. Kung anong gusto ng mga pinatawag nila, yun ang masusunod. Masasagot ng ITC yung security threats sa mga... Kasi isa sa mga sinasabi ni Singson, yung banta sa security. Masasagot ba yun sa ITC din? May ganung provision ba? Layo naman Di sir, may provision ba para maprotektahan yung mga mag-iimbestiga SPC? Hindi na kailangan. Lahat ng batas natin may mga security provisions. Hindi na kailangan maglagay pa sa ITC. Sir, kaya ba yung ITC this year? Kaya po maipasa yung ITC I hope so. We're trying. Baka next week, baka matapos yung period of interpellation or second reading. Sir, how about yung mga kasamahan niya dati na nadadawit, sinapasampahan ng kaso ng ombudsman? Makasabi niyo lang, sir, sa mga nadadawit. Even same names. No comment. Okay. Thank you. Congressman.
Baka mapagbintangan pa siya eh. No comment, no comment. Napag-usapan na yun sa Malacanang. Ika nga meron ng dandil na yung mga yan. O dito tayo kay... Anong pangalan nito? Kagabi lumabas to eh. Kay Corina. Kay Rated K ho tayo. Meron mo siyang katanungan na kung saan tinakbuhan nitong si Ma'am Pinky. Pakinggan nun natin itong mga kababayan. Game. Bakit kaya umalis si Babe Singson? Wala, isipan no? Diyan lang kayo Okay, pakikuha yung script. Sige. Hindi, meron lang akong titingnan. Sige, umalis eh. Ayoko dyan. Magagalit si boss dyan. Ikaw, Corina, di ka masisiwak dito. Ako, pwede ako simaking, gano'n. Kasi itong si Kong Mike, hinahanap ko yan eh. Hinahanap ko, Kong Mike hinahanap kita. Hinahanap kita doon sa spokes dyan sa Billionaire News Channel. Pinapanood kita eh. Isa ka sa mga inaabangan ko dyan sa The Spokes. Kasama nyo si La Sierda ba yun? Si Atong Trixie Cruz Angeles. Ngayon, wala nang kalatoy-latoy yung The Spokes na kasi wala na to eh. Ito yung pinakamabigat bumitaw dyan eh. Ano magagawa natin? Nanawagan siya ng Marcos saying, sino ba naman alam naman ho natin kung sino man yung mga oligarkong may-ari ng mga istasyon na yan, ng mga mga kaibigan ho yan ng mga makakapangyarihan sa Malacanang. Kaya ikaw, kung may programa ka man, kaya itong si Pinky medyo dumistay siya, baka mamamike defensor ako, higa nga, di ba? Tingnan mo na ngayon. Ang sabi kasi nila, officially, kasi ang sabi niya kay Congressman Jing Paras, yan ay dahil sa... Ayaw na niya. Hindi ganun. Parang, I've done my thing, now it's time for the lawyers to take over. Okay. Pero naniniwala ka ba doon? Hindi ako naniniwala. Oo, hindi ka naniniwala. Because ano ang theory mo? Kasi matagal na rin na intrigan na nag-threaten to resign na rin eh. Really? Si former Secretary Singson, sa ICI. Dahil una, I think he's one of the people who wanted na ma-livestream ang ICI proceedings na matagal hindi ginawa na ICI and open it up for transparency. Tsaka napansin natin kanina, pwede ka palang tumanggi na i-live. Pwede pala yun. Grabe, isa pala itong si Singson. Ibig sabihin yung genuineness niya at yung sincerity niya na maibalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa sistemang bulok na to, sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Talagang gusto ko niyang trabahuin yung bagay na yan. Pero ang problema ko talaga Ajik ang presidente. Kaya defeat yung purpose. Defeated ang purpose. Ano naman yung nandyan sa cellphone mo? Ang sabi ni Congress... May kodigo ka, ha? Hindi kasi may kodigo. Sabi ni Congressman Erice, ICI is now dead. Okay. It has no credibility, especially ngayon, bago ang naratibo ng palasyo. Tapos sinabi niya, cover-up will require a series of cover-ups until it explodes right in their faces. Hala. Sabi niya, I was not surprised. Sabi niya, referring to Singson's decision. And... we exchanged texts. Ibig mo sabihin, dami pa ibig mo sabihin, hindi totoo yung sinabi ni nung parang pinakapinuno ng ICI na dahil tumatanda na? Tumatanda na si Ano na lang yun? Malamang sa malamang palos yun. Palos. Yeah, alam yung palos? Yung madulas. Yun. Nagpapalusot na. Wala na eh. Dapat meron kang valid reason. Ba't aalis ka dyan sa ICI? Anak ng towa. Ba't mo kami iiwan sa ere dito? Ika nga, di ba? Hindi pwede yan, Determine daw ang stress sa kanyang aging body. Right. Baka naman masolusyonan pa ng anti-aging... Vitamins? Turuan mo nga. Vitamins, stem cell lang yan. Stem cell. Mahal na lang. Pero, hindi, tama rin naman yung sinabi ni former Congressman Jing Paras. Parang walang pagkukunan ng budget. Di ba parang it's unlawful yung nangyari na binuo yan, supposedly independent, walang allotted budget, and then not really entirely independent. Because why? Because they rely from the executive. Right, yeah, they serve. Ayun na nga mga kababayan, talagang yan ho talaga ang realidad sa Pilipinas. Anak ng toko, napagtripan tayo ng Ajik. Napagtripan tayo ng Ajik! Petrang Garapata, dito tayo kay Congressman Mike. Kong Mike. Nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Tingin ko huli na. Yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong.
ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparent. Dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung ginawa lang investigation. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yun din tingin ko yung pananaw ng maraming tao. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICI, ni-refer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos, ang narinig ko na lang, may referral na gagawin tungkol dito, may referral na gagawin tungkol dyan. So, wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon, sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Tingin ko, huli na. O, yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar and Jade, hindi ako niniwala sa ICI. From day one, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan, yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ano nangyari? Anong tinanong nila? Ano lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung transparent yan from day one, alam natin ba't hindi tinanong to? Mali ata yung tanong dito. Ba't hindi sinundan itong mga bagay na to? In the case of Sergeant Cotesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi nila, hindi, winelcome ng ICI, tinanggap ng ICI at parte yun na magiging kaso. Lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakitang pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. Wala. Wala akong nakikitang resulta sa ICI at wala akong nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to. Kasi yung Kongreso wala. From day one talagang walaan Tumaob na kaagad Himinto agad sila. Itong dalawa sana to inaasahan natin, hindi rin nangyari. Yung hearings na ginagawa sa korte or sa ombudsman or sa Supreme Court, yan or any other court, option nila yan to open the hearings if they want to make it publicized. Of course, sabi nga nila, di ba minsan, teka lang, legal to kailangan namin pag-usapan to in an atmosphere na we are not influenced, na walang gulo, na kung ano man. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee and sa ICI, hindi naman siya formally a legal forum or a legal body. At mas mahalaga dito, Admar, ang tingnan natin ay yung taong bayan ay talagang galit na galit doon sa nakita at narinig doon sa initial na mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung magkano bilyon-bilyon na korupsyon ang naririnig at nakikita nila. Si Saldico, na napakalaga nung kanyang mga sinasabi sa ngayon, inamin na niya kung ilang bilyon. Kung maririnig mo, Admar, sabi niya doon nagpapasok, nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Senator Ping, sabi ni Senator Ping, sandali lang. Hindi ikaw yan. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, sila yan ang nag-deliver kay Traigib, Ulaybar, Yusek, kay Adrian Cristobal, Yusek, para mapunta
kay Secretary Pangandaman at saka kay E.S. Bersamin. So, yung binabanggit niya na yon, galit na galit ang taong bayan nung kinorek. Sabi ni Saldico, mali yan. Hindi 26 billion yan, kung hindi 52 billion ang pondong yan galing sa ibang pondo. So immediately, may sinasabi si Saldico na 25 billion na siya ang nag-deliver kay Pangulo at kino-confirm niya ulit yung 52 billion na yung binanggit na dineliver ng Yusek Bernadotte. Sinabi niya hindi 26 yan, 52 billion yan. So dyan pa lang 77 billion na ang nakikita natin na pinag-uusapang korupsyon na inilabas ni Saldico. Gustong marinig ng taong bayan yan. Gusto nilang malaman ano bang totoo, saan napunta ng pera at sinong kumuha. Ang problema natin dito, Admar at Jade, may pinagtatakpan sila. Ayaw nilang madikit to kay Speaker Martin Romualdez. Correct. Ayaw nilang makonekta to yung delivery na binanggit ni Gutesa at binabanggit ni Saldico kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang marinig yung investigasyon at makita kung paano naidikit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya kay Bongbong Marcos? Nasaan na si Trigib, si Adrian, si E.S. Bersamin, at saka si Secretary Pangandaman. Tatagdagan ko pa. Nung magsalita si Gutesa, anong sinabi niya? 90 po kami. May inibestigan ba ang ICI? Kung Mike, takbo ka ulit, Congressman. Suportahan ka namin. Para dumami-dami naman yung nga matitinong congressman dyan sa House of Representatives. Balik ka doon. Tignan nyo mga kababayan. Pansinin nyo lang. Sinuspende itong si Congress Miao. 5 congressman lang ang kumontra sa suspension para sa kanya. Lahat to nagsabwatan para patahimikin itong si Congress Miao. Ano bang sinasabi ni Congress Miao? Wala hong immoral na ginawa yung mama. Mas immoral yung magpapaparada ka ng mga chika babe sa iyong opisina para piliin mo kung sino tatabihan mo ngayong gabi na to. Yun ang problema. Ang problema, ang immoral, pag habang nagpa-party-party yung mga congressman, pagkalasing na, sila nagsisibakan. Yun ang immoral. Pero yung magsalita ka, dahil yun din ang sentimiento ng mga constituent mo, hinalal ka para magsalita dyan sa House of Representatives dahil lang nasasakupan mo dyan sa Cavite, lumulubog dahil sa kabalbalan ng administrasyon. Walang maliho doon. Ngayon, sinuspende siya. Pero kung itong si Kong Mike nasa House of Representatives ngayong mga panahon na to, isa siya doon sa mga 5 magsasalita. Di ba kung isa ka? Naglabas na rin ng statement yung mga Duterte Black dyan sa House of Representatives kasi ang dami nila. Ilan yun? 5 ba? 6. Kong Pulong, yung 3 party list na Duterte tsaka itong si Kong Ungab 5. Pagkakalam natin, 6 ata yan. 6 ata sila. Naglabas na rin ng statement kaugnay dyan sa ginawa na yan na suspension kay Congress. No? Di kung nandun ka, di kung nasa House of Representative ka ngayon, dumami-dami yung mga nasa tamang katinoan na congressman ngayong mga panahon na to. Takbo ka sa 2028 kung Mike, suportahan ka namin. Ay tungkol doon na nagdi-deliver ng pera. Kung susuportahan nyo itong si Kong Mike, ishare nyo ho itong video na to. Pera kay Speaker Martin Romualdez, yan. 90 yun. Ang Blue Ribbon Committee ba, pinatawag yung mga tao yon? May 2 tao na critical sa investigasyon to. Si Mark Teksay at si John Paul Estrada. Sino ba sila? Sila ang mga assistant ni Saldico. Anong sinasabi ng lahat ng tao? Magmula kay Henry Alcantara na isang district engineer at kay Saldico na binanggit din na itong mga taong to ang kumukuha ng pera at nagdi-deliver. At sila din ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez, ang binanggit ni Saldico, at kasama na nag-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos. May listahan yung 2 taong yun. Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng ICI? Hindi. Kasi pag tinignan mo yung lahat ng mga taong to at yung sinabi ni Sergeant Gutesa, direktang-direkta, delivery ng pera. Hindi kumita yung mga taong yan nagdi-deliver ng pera. At ito ang magkokonekta kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos.
Pero sa tingin niyo po, kung ang inaakusahan po nito ni Congressman Zaldívar ng iba pang mga witness ay ang mga Duterte, mabilis po siguro yung investigasyon. Huwag na lang nating idikit doon kay Duterte, yun lang kay Zaldívar. 4 na buwan, hindi nila kinakasuhan. Nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Zaldívar. Kaya ako, hinihintay ko na lang si Mark Teksay, asa na yan, si Paul Estrada, nasa na yan. At saka tama yung binabanggit mo. Admar, masyadong every time na lang na may isyong lumalabas, ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema, pero ito muna nakita natin at nandito yung 2025 budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to. Ngayon lang naman kasi nakita ng taong bayan ang malawakang korupsyon. Ngayon lang ang naranasan. Paano ba ito lumabas? Nung nagbabaha, nagre-reklamo yung mga tao, grabe yung baha. At nung makita, puro mga ghost, flood control projects. Diba? Kaya napilitan yung Pangulo magsalita. Ngayon nung magsalita siya, ang hindi niya nakita, babalik pala sa kanya itong mga isyong to. Nalanggaling pala sa kanya. Alam mo dati, Admar, Jane, yung sinasabi ko, sabihin, corruption di lang naman ngayon. Totoo. Noon kasi, may mga contractors na nandyan na rin ngayon, kasama na rin ngayon na niimbestigan, na pakurot-kurot sila. Naku, makakakuha sila ng ganitong project, makakuha ng ganito. Sa ibang departamento, may mga sinasabing supplier o contractors na nandyan na, pakurot-kurot sila. Pero ngayon lang yung organized. Inorganize na yung buong budget na talagang inayos nila. Ngayon pa nga, sinasabi ngayon ni Congressman Libiste, meron naman daw nakatago na budget. Malawakan ang nangyayari. Ang ibig sabihin, from the Nangyari na ang nangyari, meron pa rin ho silang nakatagong mga kalokohan dito sa 2026 budget. Anak ng Petrang Garapata. Wala na ho silang takot. Hindi na ho sila tinatalblad ng kaba sa katawan. Basta nakaw lang sila. The Committee on Appropriations na ginagawa ng chairman, inaayos nila to, aprobahan sa Senado, tapos ibubunla yung BICAM. Doon isisingit yung malakihang pondohan. At doon na naman sila magkakaroon ng galawan at sinasabing yung mga kotong na 25%, narinig natin yan sunod-sunod. Kailan naman nangyari yung ganyang kalaki at ganyang kalalaking pondo na narinig natin? Si Pangulong Estrada nung kinasuhan, the total amount that was filed against former President Estrada was 4 billion. Meron sinasabi silang Weteng Fund, may Muslim Youth Foundation Fund, pero yung direct na naging participation na sa government funds was the tobacco excise tax. Yun ay umabot ng mga 140 million pesos. Dito na-convict ang Pangulong Estrada. Noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang final sa kanyang kaso was the PCSO Intelligence Fund. Hindi niya pondo ng PCSO. Nakita doon na may nakasulat siya na handwritten na doon sa paggamit nila ng intelligence fund. Ikinaso kay Pangulong Gloria yon, 366 million. Yun ay na-dismiss, na-acquit ang Pangulong GMA sa kasong yun. Dito, district engineer pa lang, billion-billion na. Paano na bang ikukumpara yun? Biruin mo yung nakita nating pera. Nung magsoli nga ng pera, ito yung pondo pinag-usapan natin kay ERAP, yun na yung pondo ng gobyerno, 130. Yung ito ng 360, pondo na ito ng gobyerno. Dito pa lang kay district engineer yung pondo ng gobyerno, bilyon. Nung magsoli, 100 milyon, district engineer. Naku naman. So iba talaga to, itong malawakang issue ng korupsyon at organisado. Pinamumunuan ng ating Pangulo, kasama si Speaker Martin Romualdez at kasama itong si Chairman Zaldívar. Naku. Diretsahan na ho yan Yang sindikato, pinamumunuan nitong si Ajik. Nitong si Marcos Jr. Siya ho ang promotor sa lahat ng kabalbalan na to. Kaya kung ano ho mga kababayan, kung talagang merong most guilty dito sa isa na to, hindi na ho kailangan wala nang investigasyon na kailangan pang pagdaanan. Ika nga,
nagsusumigaw na yung mga nasa publiko pa lang, yung mga nasa social media, yung testimonya nitong si ganito, testimonya ni ganyan, yung pagpirma niya sa budget, talagang ang mastermind dito sa sindikato na to. Talagang dapat hindi makalusot dito sa usapin na to. Walang iba kundi dito si Marcos Jr. Pero pagka presenta ni Auntie Claire at ang kanyang sarili sa publiko, akala mo talaga kung sinong santo. Di ba? Yung tipong ako promotor dyan kaya nabulgar yung kalokohan na yan. Napakalaking kasinungalingan niya ng mga kababayan. Tahimik pa yan si Kong Mahik nagpapasalamat naman tayo ngayon bumibira na siya. Pero tahimik pa yung mga yan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Congressman Ungab, nagsasalita na ho. Ika nga bumibira na ho sila kaugnay sa mga kabalbalan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Lahat ng mga namulat, mapa-ordinaryong Pilipino, mapa-politiko, mapa-dilawan, pinklawan, talyanista, ensaymada, lahat ng namulat sa kalokohan ng administrasyon na to nung kung dati sinusuportahan pa siya. At ngayon talagang galit na sila dahil ika nga mga ebidensya nagsusumigaw na at hindi na maitago ang partisipasyon ng Malacanang sa lahat ng kaguluhan na to, sa lahat ng nangyaring nakawan na to. Congratulations sa inyo. Ika nga yung nakatakas na ho kayo sa pambubudol ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pero habang ngayong mga panahon na to, talagang suportado nyo pa itong administrasyon na to. Nako, mag-isip-isip po kayo dahil kahit anong palusot, kahit anong ika nga sabihin ng mga taga-Malacanang, hindi na ho sila makakalusot dito sa isa na to. Sa ayaw sa gusto nila, pinapahaba lang ho nila yung PC nila. Pinapatagal lang ho nila yung kanilang ika nga para hindi nila maranasan yung kaparusahan na nakaatang sa kanila. Sa ayaw sa gusto ho nila, siguro ngayong mga panahon na to, akala nila nalilinis nila yung mga ebidensya ika nga hindi napupunta sa kanila sisi ngayong mga panahon na to. Pero sa ayon sa gusto nila. Ngayon, di sila makukulong. Bukas, hindi. Sa susunod na taon, hindi. Sa susunod na linggo, hindi. Pero eventually, darating ang panahon na aabutan kayo ng hustisya. Hindi pwedeng, ngayon malaya kayo. Ngayon masaya kayo. Nakakapag, napapaikutan nyo lahat ng kalokohan na to. Okay nga, walang problema. Whether like it or not, sa 2028, pag-usapan natin ulit itong napakalaking skandalo na to na yumayanig at nagpapahirap sa bawat isang Pilipino ngayong mga panahon na to. Napupulag-bulagan ka na, Admar, kung di mo naintindihan yung issue na involve ang Pangulo. Because pag submit ng budget, pinirmahan ng Pangulo yan. Pag-uusapan ng Kongreso, iakyat nila. Nagkaroon ng BICAM, nagkaroon ng unprogram. Umakyat sa Pangulo, pinirmahan niya, inapprove niya yung buong pondo ng ating gobyerno. Bago lumabas sa mga pondong yan, lalo na yung unprogram, pipirmahan pa rin ng Pangulo yan kung ano mga pondo na lalabas. Kaya yan sinasabi ko, grabe, konektado ang Pangulo dyan, kasama siya dyan. Ayun na nga mga kababayan, talagang saludo sa lahat namang nagsasalita ngayong mga panahon na to. Sa lahat ng nakikipaglaban para sa mga ordinaryo Pilipino, sa lahat ng nakatakas na sa pambubudol ng administrasyon na to. Saludo sa inyo lahat. Sa lahat na nag-share, sa lahat ng nag-react, nag-comment dito sa video na to. Maraming salamat to. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat to kayo lahat. Ang lahat ng Pilipinas.